Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon, for today's reflection, o yung pagninilayan natin sa araw na to. Ano ang pipiliin mo? Yung gumawa ka ng mabuti, kahit mabagal yung pag-asenso mo, o yung gumawa ka ng masama, napakabilis naman ang pag-angat mo sa buhay. So, yan ang topic natin ngayon guys, na kung saan sa Old Testament, itong si Moises sa kasaysayan guys. Nung panahon na yon, nakikita niya yung kanyang mga kababayan, di ba, na mga Israelita o mga Hebreo nung panahon na yun, na nahihirapan sa kanilang kalagayan dahil ginawa silang alipin ng Egypt, di ba? So, nung panahon na yun, mayroon siyang niligtas na isang Hebreo o Israelita na dahil dun sa matanda, di ba? Napatay niya yung gwardiya ng Egyptian para lang mailigtas yung Hebreo. So, dahil dun, pinatapon siya, di ba? Ng hari ng Egypto dahil sa kasalanan ginawa niya. Pero ganun pa man, itong si Moises guys, mas pinili pa niya yung mga ganong tumulong, gumawa ng mabuti kaysa manatili sa kanyang kapangyarihan. Kaya sabi sa Hebreo chapter 11 verse 25, mas ginusto ni Moises na makibahagi sa paghihirap na dinadanas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa sa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Guys, napakalinaw, di ba? Talagang itong si Moises, dahil lingkod siya ng Diyos, talagang nagsakripisyo siya para sa matuwid na bagay, di ba? Na kanyang tinatamasa. Kahit masarap na ang buhay niya, di ba? Mayaman ka na, wala ka ng problema sa pagkain, lahat ng luho mo nandyan. Pero itong si Moises, mas pinili pa niya yung maging mabuti. Dahil ng panahon na yon, yung mga Egyptian guys, ang daming Diyos-Diyosan na sinasamba. Sinasamba nila yung araw, ilog, yung palaka, yung bakat, kung ano-ano pang mga nasa paligid nila. Yun ang kanilang sinasamba. Pero itong si Moises, alam niya na totoong Diyos ang kanyang sasambahin. Kaya sa araw-araw guys, yung desisyon na ating gagawin ay kailangan natin piliin, di ba? Ito ba'y para sa tama, di ba? Sa ating buhay. Halimbawa, yung hanap buhay tayo araw guys, nagtatrabaho tayo. Lumalaban tayo ng patas, di ba? Halimbawa, regular empleyado ka, papasok ka ng alas 8, lalabas ka ng alas 5. So, matatraffic ka, gugutom ka, tapos yung sweldo mo, minimum lang. Di ba? So, mabagal ang pag-asenso, pero nasa tama ka. Wala kang ginagawang masama, di ba? Lumalaban ka ng patas, pero ang buhay mo, simple lang. Hindi ganun kayaman. Di ba? Pero, sumusunod ka sa tama. Kesa naman, di ba, naiinip ka dahil minimum ka lang. Ano, mag-iisip ka ngayon ng mabilis na pag-asenso sa buhay. Magnanakaw ka, di ba? Magbebenta ka ng illegal drugs. Yung mga easy money guys, isusugal mo yung kahit hindi mo pera para kagad makakuha ka ng malaking pera. Pero at the end of the day, dahil gawain sa masama, anong mangyayari? Baka mahuli ka ng pulis, wala kang peace of mind, lahat ng sinikap mong makuha ang pera dahil easy money yan, di ba? Korupsyon, kung nasa pwesto ka ng gobyerno, mga under the table, lahat ng hindi maganda. Pag yun ang ginawa mo, madali nga pag-asenso, pero wala kang peace of mind, di ba? Kaya minsan parang nalulugi tayo, di ba? Parang nakikita natin yung masamang tao pa, sila pa yung unang umaasenso, magara ang buhay, di ba? Maluhon, nakakapag-travel kung saan-saan, nakakabili ng mga magagarang kotse, maraming bahay. Minsan, di ba, nakakaingit din yung mga ganun.
Pero huwag mong isipin yon na nalugi ka, nainggit ka, porket sa meron ngayon, huwag mong isipin. Tuloy lang tayo dun sa mabuti. Dahil ang pinipili natin ay yung buhay na walang hanggan. Pag pinili natin yung masama guys, araw-araw na buhay, ng desisyon natin buhay, ang kahantungan naman natin, di ba, ay buhay na kamatayan, o walang hanggang kamatayan, o walang hanggang kaparusahan dyan sa impyerno. Yun ang ano natin. Kaya yan hingin natin sa Diyos guys, na sana sa kabila ng mahirap nating kalagayan, mas maganda kung hindi ka mahirap, gumagawa ka ng tama. Hindi ko siya nasabi guys na pag mayaman ka, masama ka. Hindi. Marami rin mayamang taong mabuti. Ang ibig sabihin, kaya masama ka, kaya mahirap ka, kaya middle class ka, basta ituloy mo lang yung tama. Lumaban lang tayo ng patas. At siyempre, di ba, may reward dyan. Darating yung araw, pagpapalain tayo. Di ba? Kung mabagal man ang pag-asensyo, pero nagsikap tayo, ginawa natin yung trabaho natin, baka mag-promote tayo. Di ba? Kaya nagnegosyo ka ng maliit, baka lumaki yung negosyo mo. Pagpapalain tayo ni Lord dito pa lang sa lupa. Di ba? So, kailangan natin sundin yung tama, patas, matuwid. Hindi man perfecto ang buhay guys. Hindi man natin ma-perfect lahat yan. Importante, majority ng ginagawa natin ay nasa tama ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo po magdasal na ito po ang ating ibigay sa atin ng ating Diyos sa ating pang-araw-araw buhay. At mag-desisyon tayo, siyempre. Bagamat nakaantabay ang Diyos, tayo pa rin ang gagawa ng desisyon araw-araw. Pipili tayo, choice natin yan. Mabuti o masama. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay na maniwala, lalong-lalo na kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan, sa kanyang pangalan ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog ngayon, na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa kanyang buhay. At ang mga kapatid naming nanonood, na kung ano pa mga nararamdamang sakit, hapdi sa kanyang katawan dahil sa kanyang sakit, Lord. Iunat niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po na mahigpit para sa kanyang pamilya. Alam naman namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nakakasira, nakakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, Lord. Ipuhin niyo po ang kanilang puso. Magkapatawaran po sa mga nagawang hindi maganda sa bawat isa. At pagbigis-bigisan niyo po muli, ibalik ang magandang relasyon sa kanilang pamilya. At ganon din po sa financial, Lord, mga pamilyang walang-wala, Lord, mga kapatid namin, yung ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, hinahanap pa, Lord, iniisip pa kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. Pambaon sa mga bata, ngayon may pasokan na, Lord, pagbili ng gamot, at kung ano-ano pang pangailangan sa araw-araw ng aming pamilya. Bless niyo po ang aming anak po, Lord. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.